glad that you're here watching with us. And we hope that through this online service, we are able to share with you the love of Christ. So keep on watching and worship with us. Isang magandang araw po sa inyo mga kapatid at masaya kami na kasama namin kayo sa ating pagpupuri ngayong umagang ito. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya, pagpapala mo sa bawat isa sa amin, aming Diyos. Maraming salamat sa pag-iingat, sa mga pagpapala, Panginoon, sa kagalingan ng karamdaman, kalakasan ng katawan, Panginoon, na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, pinupurihin ka namin, sasambahin ka namin at dadakilain ka namin. Ito po ang aming samot na langis sa pangalan ng Jesucristo at sa gabay ng banal na Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at patuloy natin siyang purihin, sambahin sa mga oras na ito. Rescued me, sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. My sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. When I stand in that place, free at last, meet you face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Joy, perfect peace, earthly pain finally will cease. Shout it out, Jesus is alive. He's alive, He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name. Come on and sing. And oh, happy day, wash my sin away. Oh, happy day,
heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Come on, let's sing. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew our mind. Lord, when you are mine, as you will unfold in my life, in living every day, by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa lahat ng panahon sa buhay ng bawat isa sa atin. Lagi tayong nagpapasalamat, lagi tayong nagpupuri, sapagkat sabi nga po, lagi tayo talagang sinasama ng Panginoon sa kanyang mga tagumpay. Sa panahon ngayon ay ang dami na pong nakakatakot na sitwasyon. Napakaraming nakakatakot, mga bagay na dyan talagang takot na takot tayo. Kaya pag-aralan natin kung dapat ba tayong matakot sa mga bagay na ito o sino ba talaga ang ating dapat na katakutan. Pero bago tayo mag-aral, tayo muna ay
manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, samahan ninyo kami sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita sa araw na ito, Panginoon. Dalangin namin na ikaw po ang siyang patuloy na magturo sa bawat isa sa amin, sapagkat kung kami, Panginoon, kulang ang aming kaalman. Kaya ang inyong banal na Espiritu ang siyang gagabay sa bawat isa sa amin upang matutunan namin kung sino nga talaga ba ang aming dapat na katakutan. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat minsan pa patuloy niyong pinapalakas ang aming loob at pinapalakas ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo, Lord. At aming panalangin, minsan pa, Panginoon, tago mo ako sa iyong likuran. Ikaw nga po ang makita, hindi po ang aking kahinaan. Patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Dami nakakatakot na sitwasyon, pero ang Biblia ay nagtuturo sa atin kung kanino tayo dapat na matakot. Maraming mga tao takot na maghirap, takot mapahiya, takot mamatay, o anumang mga bagay na nakakatakot na sitwasyon. Pero sabi nga, isa pang bagay na nakakatakot yung kamatayan o mamatay. Pero ang Bible nagtuturo sa atin sa aklat po ng Matthew chapter 10 verse 28, sabi po dito, huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Dito po, itinuturo ng Diyos kung kanino tayo dapat matakot. Minsan may nakakatakot na sitwasyon, lalo na yung mga taong talagang halang ang kaluluwa, nakakatakot po sila. Pero sabi ng salita ng Diyos, huwag niyo silang katakutan. Sa halip ng katakutan ninyo, yung may kapangyarihan na pumatay at pagkatapos magdala pa ng kaluluwa sa impyerno. At sabi ng Diyos, ang Diyos, sabi ng Panginoon, ang Diyos ang inyong katakutan. Sabi po diyan. Kaya tayo, kung mayroon man tayong kinakatakutan, dapat di tayo natatakot sa kung ano paman o kung sino paman. Kung mayroon man tayong kinakatakutan, wala nang iba kundi ang Panginoon. Dahil ang Diyos nakakatakot po talaga siya. Higit sa lahat, siya po ang nakakatakot. Sa aklat ng Deuteronomy, chapter 32, verse 39, alamin ninyong ako ang Diyos. Oo, ako lamang. Maliban sa akin, wala nang iba pa. Ako'y pumapatay at nagbibigay buhay. Ako'y sumusugat at nagpapagaling din naman. Walang makakapigil anuman ang aking gagawin. Nakakatakot po siya. Bagamat siya ay pumapatay, pwede din siyang bumuhay. At pwede siyang magbigay ng sakit, pwede din siyang magpagaling. Ang kaaway, hindi naman pwedeng gawin ito. Kaya kung mayroon man tayong dapat katakutan, wala nang iba kundi ang Panginoon. Sa Jeremiah chapter 10, verse 6 hanggang 7, wala nang ibang tulad mo, O Yahweh. Ikaw ay makapangyarihan, walang kasindakila ang iyong pangalan. Sino ang hindi matatakot sa iyo? Ikaw na hari ng lahat ng bansa. Sabi po diyan. Karapat-dapat lamang na ikaw ay katakutan kahit na piliin ang lahat ng matatalino mula sa lahat ng bansa at mga kaharian, wala pa rin makakatulad sa iyo. Siya yung Panginoon, siya yung hari sa lahat ng mga bansa. Ang ating presidente, nakakatakot po siya dahil pag sinabi niya, sinasabi talaga niya. Pero dito lang po sa bansang Pilipinas. Pero yung ating Diyos na dapat nating katakutan, siya po'y hari ng lahat ng bansa. Sa madaling sa buong mundo, siya talagang hari at siya ay dapat na katakutan. Sa Kawikaan chapter 3 verse 32, pagkat si Yahweh nasusuklam sa mga kaisipang baluktot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Totoo ang Diyos kapag yung mga taong natatakot sa kanya, nalulugod siya. Sabi nga po, kaya dapat tayong matakot sa kanya kasi yun pala yung kagalakan ng Diyos pag tayo po ay natatakot sa kanya. Sabi nga po dito, nasusuklam siya sa mga isipang baluktot, yung mga mayayabang, galit siya doon. Ngunit nalulugod siya sa mga taong sa kanya ay may takot. Sabi po, sa Isaiah 66 verse 2, sa lahat ng bagay ako ang may likha.
Kaya ako ang may-ari ng lahat ng mga ito, o ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsipagsisi, sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Sabi po diyan. Ang isa sa kinatutuan ng Diyos, yung talagang meron tayong banal na takot na ating pong nagagawa sa Panginoon. Sa totoo lang naman, maraming mga taong hindi na po natatakot sa Diyos sa panahon ngayon. Pag pumatay sila, basta na lang. Kala nga po, parang walang nakakakita sa mga ginagawa na hindi naman okay. Kaya ang salita ng Diyos nagtuturo sa atin kung kanino tayo dapat na natatakot. At ang sabi nga po ng Panginoon, ang Diyos ang ating katakutan. Alam nyo, pag tayo talagang totoong natatakot sa Diyos, ano ba ang bunga ng takot natin sa Panginoon? Mayroon pong bunga sa ating pagkatakot sa Panginoon. Kapag tayo po'y natatakot sa Panginoon, sabi po sa unang Samuel, sa chapter 12, verse 14, kung mamumuhay kayong may takot kay Yahweh, kung maglilingkod kayo sa Kanya at susundin ang Kanyang kalooban, kung hindi kayo susuway sa Kanyang mga utos, at kung kayo at ang inyong hari ay susunod kay Yahweh na inyong Diyos, magiging maayos ang inyong pamumuhay. Ito po yung pangako ng Diyos kapag tayo ay may takot po sa Panginoon. Ang sabi po dito, maging maayos ang ating pamumuhay kapag tayo mayroong takot sa ating Panginoon. Kaya yung ating pagkatakot sa Panginoon, lagi natin ginugunita po yon. Lagi natin inaalala na ang Diyos talaga nakakatakot. Hindi naman nakakatakot yung magutom ka kasi pwede namang, alam mo, wala namang namamatay sa gutom. Pero ang nakakatakot po, yung talagang, sabi nga ng Panginoon kanina sa binabasa natin, yung may kapangyarihan pumatay at may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno, sa kaluluwa, sa impyerno ng ating kaluluwa. Kaya nga po, kung tayo po'y may takot sa Diyos, sabi po dito sa talatang binabasa po natin sa unang Samuel, maging maayos ang ating pamumuhay. Sa Jeremias chapter 2 verse 19, sabi po, parurusahan ka ng sarili mong kasamaan. Ipapahama ka ng iyong pagtalikod sa akin. Mararanasan mo kung gaano kapait at kahirap ang mawalan ng takot at tumalikod kay Yahweh na iyong Diyos. Ako ang Panginoong Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang nagsasabi nito. Yung mga walang takot sa Panginoon, naghihirap po yan. Pwedeng marami siyang pera, pero yung kanyang kalooban, naghihirap. Yung bang laging may pasan-pasan na mga suliranin ang mga taong walang takot sa Panginoon. Kaya kung tayo may takot sa Panginoon, sabi sa 1 Samuel kanina, talagang maging maayos ang pamumuhay po natin. At bakit kaya di tayo matakot sa Panginoon? Siya yung may kapangyarihang pumatay at siyang may kapangyarihang bumuhay. Siya ang may likha ng dilim, siya din ang may likha ng liwanag. Kaya marapat lamang na matakot tayo sa ating makapangyarihang Diyos. Sa Aklat ng Awit, chapter 34, sa verse 7, kapag tayo may takot sa Diyos, sabi po, anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Kapag tayo natatakot sa Panginoon, kahit saan ka magpunta, may nakabantay na anghel sa'yo. Ito po yung dahilan na, alam nyo, sa panahon ngayon, nakakatakot na pong maglakbay ngayon. Nakakatakot na pong matulog ngayon na kahit alam mo, minsan ang mga mayayaman, tad ng CCTV, inaakyat pa ng masasamang loob ng mga tao. Kompleto pa sila. Minsan may mga security guard pa sila. Pero yung mga, minsan nadidisgrasya pa sila o nananakawan pa sila, kahit kompleto po sila sa kanilang pambuhay o pamamahay, kanilang bahay, may mga gwardiya sila. Pero yun nga, naluluuban pa sila. Pero kung may takot ang tao sa Diyos, ang pangako ng Diyos, may bantay siyang anghel na nag-iingat sa mga taong may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila ay kinukupkop, sabi nga po. Kaya nga po, sa isang talata pa sa Aklat ng Awit, sa 91 verse 11, sa kanya mga anghel, ikaw ay tagubilin. Saan mang dako, maparoon. Tiyak kang iingatan. Sa verse 12, sa kanilang mga kamay, ikaw ay alalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Yung tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente
liyong mababangis. Sabi po diyan. Ito po yung mga nagagawa ng takot natin sa Diyos. Hindi pwedeng pabayaan tayo ng Diyos dahil alam ng Diyos may takot tayo sa Kanya at dahil may takot tayo sa Kanya, susuguin niya ang Kanyang mga anghel para tayo iingatan. Kaya nga, mga kapatid, isang paalala sa atin ng Panginoon, itong ating panahon ngayon, maraming nakakatakot na nga po siya kasi ang virus hindi lang naman sa Pilipinas at hindi pa natin siya nakikita. At hindi lang virus niya na nakakatakot dahil marami na pong walang trabaho ngayon. Marami na pong, kumbaga, bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. At maraming sumasama ang mga ugali ng tao dahil nga po sa virus na ito. Pero sabi nga po, isang sitwasyon na nakakatakot. Pero tinuruan din ng Diyos na talagang sa Diyos tayo matakot. Sa Kanya tayo matatakot. Bakit? Kahit bukas na bukas, kaya niyang alisin ang virus na ito. Kahit ngayon mismo na pinag-aaralan natin ang pagkatakot sa Kanya. Dahil siya lang ang may makapangyarihan sa lahat na makakapagpaalis o makakapagpahinto. Sabi nga niya, walang makakapagbukas sa Kanyang sisarhan at walang makapagsara sa Kanyang bubuksan. Dahil tinuruan tayo ng Diyos na matakot at ang dahilan po nito para maging maayos yung pamumuhay natin. Protektado tayo ng kapangyarihan ng Diyos kapag tayo may takot sa Kanya. Tinuruan tayo ng salita ng Diyos na sabi nga po sa Awit chapter 2 verse 11 hanggang 12, paglingkuran ninyo si Yahweh ng may takot at paggalang sa paanan ng Kanyang anak. Alam po, yung pong paglilingkod natin sa Panginoon, paglilingkod natin sa Ama na nasa langitan kasi pinadala niya, sinugo niya yung Kanyang anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yumukod kayo at magparangal. Baka magalit siya, bigla kayong parusahan. Sabi po diyan, mapalad ang tao, ang Diyos ang kanlungan. Nakakatakot po, baka magalit po ang Diyos at bigla tayong parusahan. Kaya sabi po, maglingkod tayo na may takot sa paanan ng Kanyang anak. Lagi nating paglingkuran ng Panginoong Hesus. Kung ano yung tinuro sa atin ng Panginoon, yun ang pagsikapan nating gawin sa tanang buhay po natin. Sa Hebreo chapter 12, verse 28 hanggang 29, sabi po dito, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot. Sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay parang apoy na nakatutupo. Kung maglingkod tayo sa Diyos na may paggalang at pagkatakot, minsan nakakalungkot po, mga lingkod ng Diyos hindi natatakot sa Diyos. Tinuruan tayo ng Diyos kung sino ang dapat nating katakutan. Alam niyo, minsan ipinagpapalit ng mga tao ang Diyos sa kanilang gutom, sa kanilang uhaw, sa kanilang trabaho. Minsan hindi nila iniisip na ano kayang bunga pag tinalikuran ko ang Panginoon sa aking paglilingkod sa Kanya. Kaya kung mayroon man tayong dapat katakutan, wala tayong dapat katakutan sa buhay natin, kundi yung ating Panginoon. Sapagkat sabi nga po sa mga ngaral, chapter 12, verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matatakot ka sa Diyos o matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Isa pala sa ating tungkulin dito sa mundong ito, sa buhay na ito na ating ginagalawan, ang magkaroon tayo ng takot sa ating manlilikha. Sapagkat siya ang nagpapahintulot, siya lang ang nagbibigay, siya ang nagbigay ng damit sa atin, nagbigay ng pagkain sa atin, nagbigay ng inumin natin, nagbigay ng mga tao na maging kasama natin sa paglilingkod. Kaya sabi po ng Ecclesiastes 12:13, matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Isang malungkot na sitwasyon na sa panahon natin ngayon, kahit naturingan tayong mga Kristiyan, takot na takot tayo. Para bang pakiramdam natin parang walang Diyos. Para bang ang paglilingkod natin parang hindi totoo sapagkat nananaig pa rin sa atin ang takot. Parang yung panahon ng mga disciple o apostol, sa Matthew chapter 8, kasama na nila ang Diyos, ang Panginoon sa bangka na kanilang sinasakyan pa tawid sa ilog.
Sabi po dito, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. Panginoon, tulungan ninyo kami. Lulubog tayo, sabi nila. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin, at ang alon ay bumuti. At bumuti ang panahon, sabi po. Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Ito po isang aral na sa katotohanan ng buhay natin. Kaya tawag tayo ng tawag sa Panginoon, umiiral sa atin ang takot. Mga kapatid, napakahirap labanan ng takot. Sapagkat ito isang kahinaan, sabi nga ng Panginoon sa isang talata ng 1 John, hindi pa ganap ang pananampalataya ng taong, ang pag-ibig ng taong natatakot. Sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Kapag tayo ay nadadaig sa ating mga takot, sipin po natin, palakihin natin ang ating pag-ibig sa Panginoon. Dito po sa sitwasyon na ito, kasama na nila ang Panginoon sa paglalakbay, pero natatakot pa rin sila. Parang tayo ngayon. Sa ating panahon, kasama natin, lagi tayong nagdadasal, lagi tayong nagpupuri sa Panginoon, nagbabasa tayo ng kanyang mga salita, pero umiiral pa rin sa atin ang takot. Bakit kaya? Siguro, hindi pa buo ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Pero kung mayroon man tayong dapat katakutan, huwag tayong matakot sa unos. Yun po yung sinasabi ng Diyos. Ba't kayo natatakot? Kasama niyo ako sa bangka. Ba't kayo natatakot? Nandyan lang ako. Sabi sa kanyang mga salita, nakatunghay siya lagi, nagmamasid, at naghihintay sa mga panalangin ng kanyang mga anak. Kung mayroon man tayong dapat katakutan sa buhay na ito, wala tayong ibang katakutan. Number 1 po ang Diyos. Hindi po tayo dapat natatakot. Sabi ng Matthew chapter 10 verse 28, huwag nyo katakutan yung pumapatay sa katawan. Ang katakutan ninyo, yung Diyos na may kapangyarihang pumatay at magbulid pa sa inyo sa impyerno. Kaya kung kayo man o tayo man o sino man ngayon ang natatakot sa kanyang sarili, sa kanyang kaisipan, sipin natin na mas nakakatakot ang taong walang takot sa Diyos. Dapat tayo matakot sa Diyos. Kasi mas nakakatakot po pag hindi na po tayo natatakot sa Panginoon. Huwag tayong matakot sa kung ano mang, minsan pumapasok sa isipan natin, paano na lang bukas? Paano na lang pagtanda ko? Paano na lang? Ano na ang gagawin ko? Sa isang tingin, pag tumingin ka sa panglupang kaisipan, nakakatakot po siya. Pero kung tumingin tayo sa Panginoon, kaya nga, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya. Kaya yung takot, kapag tayo nagpipray at sinasagot tayo ng Diyos, kalma lang kapatid. Kapag alam natin na ang Diyos ay handang tumulong, handang gumabay, hanggang wakas ng buhay natin. Huwag tayong matakot ng kung sino paman o ng kanino paman. Kung mayroon man tayong dapat katakutan, wala pong iba kundi ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, tinuruan niyo kami na huwag matakot sa pumapatay sa laman at tinuruan niyo kami kung sino ang dapat namin katakutan. Walang iba kundi ikaw na aming Panginoon. Sapagkat tunay nga po, Lord, ikaw ang hari ng mga hari. Kaya mong patigilin ang ulan at kaya mong magpadala ng bagyo. Kaya mong utusan ang ano paman, Lord. Hallelujah. Kaya marapat lamang na sa iyo kami matakot. Sapagkat ikaw ay may kapangyarihang magpatikom ng bibig ng mga leon. Ikaw ang may kapangyarihan na magsarado ng langit at hindi kami papasukin. Ikaw ang may kapangyarihan, Panginoon, na magpagaling sa lahat ng uri ng sakit na mayroon kami. Kaya aming Diyos, turuan mo ang aming mga puso sa mga oras na ito na magkaroon ng banal na takot sa iyo na aming Panginoon. Alam namin, Lord, na walang makakapagbukas sa anumang sarhan po ninyo at walang makapagsara sa anumang pagbubuksan ninyo.
Kaya Panginoon, sa iyo kami natatakot. Ikaw ang nagpapahintulot ng mga karamdaman. Ikaw ang nagpapahintulot ng virus na naranasan sa buong mundo. Panginoon, ikaw ang pumayag, ikaw ang nagpahintulot ng mga ito. Kaya Lord, marapat lamang na matakot kami sa iyo. At alam namin kaya mo ito pinahintulot upang turuan kami, Lord, na lumapit sa iyo. Hallelujah. Kaya aming Ama na nasa langit na makapangyarihan sa lahat, matuto kaming matakot sa iyong banal na pangalan. Matuto kaming sumambang may takot sa iyo, Lord. Matuto kaming ibigay ang para sa iyo. Ibigay ang para kay Cesar at ibigay ang para sa Diyos. Hallelujah. Sapagkat tinuro po niyo sa amin yan at sabi nga po niyo, tungkulin namin na magkaroon kami ng takot sa iyo at sumunod sa inyong mga pinag-uutos. Sapagkat ito ang aming mga tungkulin. Lord, nagpapasalamat po kami kasi sapagkat minsan pa din kami pinapaalalahanan na matuto kaming matakot sa iyo sapagkat marami ng mga tao, Panginoon, sa panahon namin na wala ng galang sa iyo, wala ng pagkatakot sa iyo, wala ng respeto sa iyo. Hallelujah, kaya naging miserable ang pamumuhay. Kahit anong pursigi, anong pagsisikap, hindi umaangat sapagkat hindi natatakot sa iyo. Paturo niyo sa amin, pangako niyo sa amin na kapag kung kami natatakot sa iyo, maging maayos ang aming pamumuhay. Kaya aming Diyos, salamat po sapagkat minsan pa nagturo ka sa amin, simpleng turo, simpleng aral na siyang itinuturo niyo sa mga anak po ninyo. Kaya aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming pinasasalamatan. At patuloy naming panalangin ang inyong paghipo sa aming mga puso. Patuloy naming panalangin, Lord, na pagalingin ninyo ang sinumang may mga sakit at karamdaman sa mga oras na ito na nakakapanood ng aming online service na ito. Patuloy mong pagalingin ang mga naghihirap, Panginoon, physical, maging sa mga karamdamang spiritual, Lord. Dalangin namin ang inyong pagpapagaling. Kaya ang papuri ay para sa iyo lamang. Ang pagsamba at pagdakila ay para sa iyo lamang. Sapagkat ikaw ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na nagpapalaya. Ang kapurihan, Panginoon, ay para sa iyo lamang. In Jesus' name, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Amen.